Alam niyo ba na noong 1956 sa Dartmouth Conference na tinatawag din na Dartmouth Workshop na ginanap noong summer ng 1956 sa Dartmouth College sa Hanover, New Hampshire. Sa conference na ito ay na-develop ang kauna-unahang AI o Artificial Intelligence na naglalayon na magaya ang katalinuhan ng tao. Nangyari ito isang taon matapos ang kamatayan ng tanyag na siyentipikong si Albert Einstein. Pag tinatanong si Albert Einstein tungkol sa ikatlong digmaang pandaigdig, ang sagot niya ay, "I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones." Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa pahayag na ito? Hinuhulaan niya ba ang magiging epekto ng artificial general intelligence or ng technological singularity? Taong 2023 ang salitang singularity ay naging mainit na usapin na tila ba may pahiwatig na nalalapit na makamit ng sangkatauhan na malikha at magamit ang teknolohiyang ito. Ngunit, ano nga ba ang singularity? Ang konsepto ng technological singularity ay isa sa mga mainit na pinagdedebatihan ng mga siyentipiko, mga futurists at mga dalubhasa sa teknolohiya sa loob ng maraming dekada. Ang salitang ito ay unang ginamit ng mathematician na si John von Neumann at naging popular sa kapanahunan ng futurist na si Ray Kurzweil. Ang singularity di umano ay isang punto sa hinaharap na kung saan ang paglago ng teknolohiya ay hindi na mapipigilan at hindi na magagawang baliktarin. Ang artificial intelligence ay hindi natin mapipigilan at ang mga makina ay magiging mas matalino kaysa sa tao. Bagamat mahirap malaman kung kailan ito mismo magaganap, pero ayon kay Ray Kurzweil, mangyayari ito sa taong 2045. May mga taong nangangamba na pag dumating ang technological singularity, maaaring ang artificial intelligence ay magkaroon ng sariling kaisipan at lumaban sa sangkatauhan kagaya ng sa pelikulang Terminator. Pero ang mga dalubhasa gaya nila Ray Kurzweil at Kevin Kelly ay naniniwala na mas pauunlarin ng artificial intelligence ang isipan ng tao at magkakaroon ng non-biological na katangian ng ating isipan. Ika nga ay gumagamit na tayo ng mga non-biological na kagamitan gaya ng paggamit ng calculator o kaya naman ng computer. Ika nga ng mga philosophers katulad nila Andy Clark at David Chalmers, pinakilala nila ang konsepto ng extended mind na kung saan ang ating kaisipan ay hindi limitado sa ating utak bagkus ito ay extended sa mga kagamitan natin na nakakatulong sa atin mag-isip. Ilan sa mga nagpahayag ng pangamba hinggil sa development ng artificial intelligence ay sila Elon Musk at Stephen Hawking. Parehas na nagbabala sila Elon Musk at Stephen Hawking tungkol sa pagde-develop ng artificial intelligence na hihigitan pa ang human intelligence. Na ang pagbuo ng AI pag walang angkop na pag-iingat ay maaaring mawalan tayo ng kontrol at matuto ang AI na gumawa ng sarili nitong desisyon na magdudulot ng panganib sa sangkatauhan. At pangamba ni Elon Musk na ang AI ay mag-evolve at maging isang digital super intelligence na posibleng hindi maging sang-ayon sa ating mga prinsipyo at layunin. Kaya, naninindigan si Elon Musk na ang development ng AI ay dapat na may angkop na pag-iingat. Sa isang interview sa BBC ni Stephen Hawking noong taong 2014, nagpahayag siya ng kanyang saloobin tungkol sa pagde-develop ng artificial intelligence. Ang pinangangambahan ni Stephen Hawking ay nag-ugat sa takot na ang mga AI system ay posibleng lagpasan ang katalinuhan ng tao ngunit hindi nito susundin ang mga moralidad at kaugalian ng sangkatauhan. Napansin niya na ang mabilis na pag-usbong ng AI at ang kakayahan nito na mapabuti at mapabilis ang kanyang sarili nang hindi kinakailangan makialam ang tao. Kinatatakot ni Stephen Hawking ang mabilis na pag-unlad ng AI at ang pagdating nito sa punto na hindi na kayang abutin ng isipan ng kahit sinong tao. Ang isa sa mga banta hinggil sa development ng artificial intelligence ay ang magiging epekto nito sa ekonomiya at sa lipunan. Isa na dito ay ang sa usapin ng trabaho.
Dahil magiging automated ang maraming mga bagay na dati ay ginagawa lang ng tao, maaari itong magdulot ng pagkatanggal sa trabaho ng marami dahil hindi nila mahihigitan ang efficiency ng artificial intelligence. Yung mga tao na may sapat na kakayahan ay makikinabang sa technological advancement, pero yung mga tao na walang sapat na kakayahan, resources at pag-aaral ay mahihirapan maghanap ng bagong trabaho dahil hindi sila makakasabay sa mga pagbabagong ito. Kamakailan ay ipinakilala ng GMA Network ang kanilang mga AI sportscasters na siya ring pinakauna sa kasaysayan ng media sa Pilipinas, silang Marco at Maya. Hey, it's your girl Maya. What's up guys, I'm Marco. We're your Kapuso AI sportscasters. Sila ay ipinakilala para tumulong sa courtside reporter sa pagbibigay ng update sa social media accounts ng GMA. Sila ay ipinakilala para maging bahagi ng pagbabalita sa NCAA Season 99. Ang pagpapakilala sa mga AI sportscasters ay parehong nakatanggap ng papuri at kritisismo. Pahayag ng maraming netizens, bagamat tila magandang pag-usad ito sa paggamit ng teknolohiya, pero may pangamba ang mga tao dahil sa potensyal nito na mapalitan ang mga tao sa trabaho. Ngunit, pahayag naman ng Senior Vice President and Head of Integrated News ng GMA na si Oliver Victor Amoroso na sila Maya at Marco na mga AI ay pandagdag sa news coverage ng NCAA Season 99 at hindi pamalit sa mga tao. Aniya, hindi matutumbasan ng mga AI ang mga journalist na puso ng organisasyon. Ang mga gobyerno, negosyo at bawat isa ay dapat magtulungan para makabuo ng mga sistema na magbibigay proteksyon sa mga tao habang pinauunlad ang teknolohiyang ito. Ang mga panganib kaugnay sa technological singularity ay napakalaki. Kabilang na dito ang potensyal na mawalan tayo ng kontrol sa mga AI system na maaaring maging banta sa sangkatauhan. At para maibsan ang panganib nito, kailangan nagiging sang-ayon ang mga AI sa layunin ng sangkatauhan, kaya napakahalaga ng pagtutulungan ng mga bansa sa paghahanda sa technological singularity. At dahil nga sa potensyal na panganib ng pagde-develop ng artificial intelligence, kahit ang mga kilalang personalidad ng simbahang Katoliko ay nagbigay ng pahayag ukol sa responsableng pagde-develop ng artificial intelligence na makakatulong sa sangkatauhan. Pahayag ni Pope Francis, the urgent need to orient the concept and use of artificial intelligence in a responsible way so that it may be at the service of humanity and the protection of our common home requires that ethical reflection be extended to the sphere of education and law. Aniya, sa pag-advance ng AI ay dapat maging responsable ang mga bumubuo at gagamit nito para magamit ito sa kapakanan at hindi sa kapahamakan ng sangkatauhan. Kung nangangamba si Stephen Hawking na maaaring magdulot ng pagwawakas ng sangkatauhan ang mabilis na pag-unlad ng AI na maaaring hindi masabayan ng kaisipan ng ating katawan lupa, ang naging ambisyon naman ni Elon Musk ay gawing posible na pagsamahin ang tao at ang AI sa pamamagitan ng kanyang kumpanya na Neuralink. Ika nga ni Elon Musk, kung kinatatakutan natin na mahigitan ng AI ang tao, di gumawa tayo ng paraan para maging bahagi ng ating katauhan ang AI. Ito ay sa pamamaraan ng pag-i-implant ng 4x4mm na implant sa utak na dinisenyo para mapadali ang koneksyon ng tao sa computer. Mapanganib man ito o hindi ay nakadepende ito sa gumagamit, at sana sa mga gagamit nito at nagde-develop nito ay isaalang-alang ang moralidad, kaugalian at mga bagay na pinapahalagahan ng sangkatauhan para ito ay makatulong sa mas nakararami. Pinauunlad ang teknolohiya para makatulong sa sangkatauhan, kasama na dyan ang pagde-develop ng AI na kung magiging responsable ang paggamit ay may malaking maiaambag sa lipunan at sa sangkatauhan. Bagamat may mga agam-agam ang mga dalubhasa dahil sa mabilis na pagdevelop ng AI, ay dapat bigyan natin ito ng positibong pananaw at tignan natin ito bilang isang kasangkapan na makakatulong sa pag-unlad ng sangkatauhan.